Welcome back to Glissa's YouTube channel. For today's video, ang tatalakayin naman natin ay ang Amaran Ace 25C RGB LED light panel. Itong ilaw na to, meron tong up to 280-minute runtime at minimum brightness. Kapag naman medium brightness, meron tong up to 70-minute runtime. And kapag naman maximum brightness, meron itong up to 50-minute runtime. So ang other features nito, ito ay merong continuous stepless brightness control or dimmer from 0 to 100%. At meron din itong CCT range from 2300 Kelvin up to 10,000 Kelvin. Meron itong 2 fan modes which is silent and smart for cooling the fixture. Meron itong onboard and wireless control via Bluetooth and the Amaran app. At meron itong 12 pre-programmed lighting effects. So what's inside this box? Buksan na natin at tingnan ang nasa loob ng ating Amaran Ace 25C RGB LED light panel. So ano ba yung nasa loob ng ating Amaran Ace 25C? So buksan na natin at nang malaman. Okay? So sa loob ng ating box, syempre nandito yung ating Amaran Ace 25C. So ito siya. Ayan. So ano pa? So nandito rin yung kanyang dome diffuser. Yan. So magnetize siya. Mamaya papakita ko kung paano siya kinakabit. So sa loob din ng box, nandito yung ating Amaran Ace Lock 2 cold shoe. So yan. So dyan mo kinakabit yung ating Amaran Ace 25. Tapos ito namang part na to, ito yung kakabit mo sa camera. Para yung setup mo on the go or sa mga quick setup lang. So yan siya. Yan. So panghuli, nandito rin yung ating USB cable for charging. Yan. So ito, ganito lang siya. Pag nagpapadala kami ng Amaran Ace 25, sinasamahan namin to ng ganito. Yan. Para kompleto. Yan. So sinasamahan din namin siya ng plug para kompleto. Yan. So yun lang yung nasa loob ng box ng ating Amaran Ace 25C RGB LED light panel. Dako naman tayo sa mga parts ng ating ilaw para maging familiar tayo. So ito yung ating Amaran Ace 25C. So itong part na to, ito yung ating USB charging port. So technically, diyan natin isasaksak yung ating USB cord para ma-charge siya. Tapos itong button na to, ito yung power button natin. Tapos ito yung ating return button. So mamaya makikita nyo kung paano gamitin yan. Tapos dito sa part na to, ito yung ating main control knob. So, dito yung gagamitin natin mamaya pag navigate tsaka pang select ng mga settings. So, dito naman sa part na to, kung nakikita nyo, yan yung ating air vent. So, syempre, dyan lumalabas yung init para mag-cool down yung ating fixture. And then, itong part na to, magnetize yan. So, ibig sabihin yan, idikit mo to sa kahit anong magnetic surface, didikit siya. So, parang yung setup mo on the go lang, yung madali lang, ikakabit mo lang siya. Kagaya nito, may sample ako. Para makita nyo magnetize siya. So, meron ako ditong magnetic object or bakal na maliit. So, didikit ko lang. Yan. Kita nyo naman, di ba? Magnetize siya. So, idikit mo yan sa kahit anong surface na magnetic, didikit na yan. So, sa harap, syempre ito yung ating ilaw. Yung apat na yan, yung silver na yan, magnet yan. So, para yan sa ating mga modifiers. Yung modifiers natin, may mga magnet din, kung mapapansin nyo. Yan. So, ang mangyari yan, dikit na lang yan. O, di ba? Ang dali. Ganun na lang. So, kung ano man modifiers meron ka, yung Amaran Ace 25 is magnetic ready na yan. So, gaganyan mo na lang yan. Okay? So, ano pa? So, ito, Ace Lock to cold shoe adapter na to. Ang pagkabit niyan dito sa ilalim. Nakita nyo yan? So, yan, may polarity yan. Tingnan nyo, ha? Kapag mali yung polarity ko, di ba, nagre-repel, oh. Ayan, oh. Hindi ko siya may kakabit kahit ang gawin ko, nagre-repel siya. So, ang gagawin nyo, ibaliktad nyo lang. So, yan, oh. I-shoot nyo lang dito sa part sa ano na yan, sa section na yan. Yan, i-shoot nyo lang to. So, ganyan nyo lang. Yan. So, para safety, pag tatanggalin mo yan, wag mong basta-basta hatakin, masisira yan. Para natatanggal naman, pero wag mong ugali na
basa mo na lang hatakin. May proper way para tanggalin mo itong Amaran Ace Lock na to. So, paano yon? Tingnan nyo to. Yung blue na yan, pinipindot yan. So, pag pinindot yan, marirelease niyan yung lock. So, pindutin natin. Yan. So, yun yung proper na pagtatanggal ng Ace Lock dito sa ating Amaran Ace 25C. So, papakita ko lang. So, ito siya. Pipindutin mo siya. Kita mo, gagalaw to. Magre-release siya. Yun, oh. Oh. So, ganun lang yung proper na pagtatanggal ng Ace Lock sa ating Amaran Ace 25C. So, dumako naman tayo sa mga basic settings and calibrations ng ating Amaran Ace 25C. So, unang-una, syempre, bubuksan natin yung ating unit. So, saan ba yon? So, ito, yung kanyang power button. So, i-slide ko lang yan pataas, mag-on na yan. Okay, so nag-on na siya. Okay, yung ating menu, ma-access mo through this main control knob. So, ang gagawin mo lang, i-rotate mo lang yan, lilipat-lipat na yan. Okay, so tingnan natin yung under ng menu. So, sa menu, nandiyan dyan yung CCT, HSI, nandiyan yung RGB, nandiyan yung FX, Bluetooth, custom, language, output, boost, fan, at version. So, dito tayo sa CCT. So, kapag nandiyan ka sa CCT, yan yung naka-highlight, paano mo papasukin yan? So, ang gagawin mo, ipe-press mo yung itong itong main control knob, yung gitna, ipe-press mo yan. So, pindutin natin. Okay. So, pag nandiyan na tayo, makikita nyo, nandiyan yung ating CCT. So, under CCT, meron tayong green magenta shift, meron tayong intensity, at meron tayong color temperature. Press lang natin uli yung ating main control knob para yung highlight mapunta doon sa may merong 1% na yan. So, pindutin lang natin. Ayun. So, nakita nyo? Yung highlight natin napunta doon. So, that's the time na mababago natin yung settings ng ating intensity. So, tingnan na natin. From 0% to pakita lang natin to 100%. Okay. So, yun siya. From 0 to 100%. So, yun yung ating intensity. So, ang gagawin mo, para ka makaalis dyan, press mo ulit yung gitna. Okay, so magbabak yan. Babalik ka na dyan. So, ngayon, gamitin mo yung main control knob. Yan, i-rotate mo lang para mapunta ka sa CCT. Okay, sa CCT, para mapasok mo uli yan, ang gagawin mo, ipipress mo uli yung main control knob. Okay, pakita ko lang. Yung ating color temperature is from 2,300 Kelvin up to 10,000 Kelvin. Ayan, makikita nyo. 10,000 Kelvin. So, yun yung ating CCT range. So, para makalis ulit dyan, press mo yung gitna. Ayan, makakalis ka na dyan. So, paano naman yung GM or green magenta shift? Okay. So, sa green magenta shift, press mo yung gitna ulit. So, kapag ni-rotate ko siya ng pa-clockwise, yan, magiging mas greener siya. Nakita nyo? Mas nagiging green yung kulay. Then, pag ni-rotate ko siya counterclockwise, yun naman yung pa-magenta, yung kulay niya. Kaya green magenta shift. So normally 0 lang dapat yan. So, yan, 0 lang. So, ngayon, press mo yung gitna para makabalik. So, tapos na tayo sa CCT. So, para makaalis tayo sa color temperature, ipe-press natin yung return button. Itong may nakalagay na return. So, ito yon. So, press lang natin yan. Ayun. So, makakabalik tayo sa ating menu. So, pasukin na natin yung setting na yan. Press natin yung ating main control knob. So, ang unahin natin syempre yung intensity. Maglalagay muna tayo ng dimmer. So, di ba, naka 20%. So, dito, sa may U, dyan yung color selection. So, press mo lang yung gitna. So, from 1 degree, pag inikot mo yan, clockwise, yan, magbabago na yung kulay natin. So, from 1 degree tayo to 360 degree. So, ano naman yung saturation? So, press lang natin yung gitna uli para makapunta tayo sa may saturation. Yan. Yung saturation naman, yan naman yung pag naka-zero yan, mawawala yung kulay. Kaya, tingnan nyo yan. Ayan siya. Magiging puti lang. So, nawala yung kulay niya. So, para lumabas yung kulay, lalagyan mo ng value yung saturation. So, from 0% to 100% din yan. Depende na lang kung anong gusto yung timpla ng kulay. Nasa inyo na yun. Tapos na tayo sa HSI. So, punta naman tayo sa may RGB. Okay. Ito naman yung RGB natin. So, sa RGB naman, ito naman yung talagang nakaseparate yung bawat kulay. So, halimbawa, yung blue, yung green, tsaka yung red.
naka-separate yan. So, depende yan. Halimbawa, red lang gusto mo. Ang gagawin mo sa red, halimbawa, papasukin mo yung red. Yan. Pindutin mo lang yung gitna. So, naka 50% siya. So, ano rin yan? From 0 to 100%. So, paano gagawin natin para maging red yan? Back muna tayo. So, hanapin natin yung mga kulay. Halimbawa, itong green. Yung green na yan, patayin mo muna. Tanggalin mo muna yung kulay niyan. 0 mo yan. Tapos, kung yung blue, mamaya nakabukas din. Ayan, nakabukas. So, patayin mo yan. So, ang lalagyan mo lang is yung red. Yan, naka 100%. Okay? So, ganun din pag green or blue. Halimbawa, green. Halimbawa, di mo kailangan yung red. Tanggalin mo yung value ng red. Okay. I-reset mo. Tapos, punta ka sa may green. Enter ka. Then, lagyan mo ng green. So, ganun din yung blue. So, ngayon, kung gusto mong maghahalo sila, nasa yun na yun. So, halimbawa, itong green, hahaluan ko ng konting red. Yan. So, tingnan mo yung kulay, nag-iiba, di ba? So, depende na yan sa'yo kung anong kulay yung trip mo or kung anong kulay yung required mo. Punta naman tayo sa my effects. Okay. So, under effects, mabilis lang to. So, press mo lang para mag-enter. So, under effects, meron tayong fireworks, meron tayong lightning, meron tayong TV, pulsing, strobe, explosion, fire, paparazzi, meron tayong welding, cop car, party lights. Ayan, halimbawa party lights. Open natin. So, under party lights, meron tayong frequency, meron tayong intensity at saturation. So, depende na sa inyo kung ano yung setting nyo. So, under ng mga effects natin, marami pang setting na kinakalibrate. Depende na lang sa pangangailangan ninyo. So, ganun lang naman yung sa effects. So, itong output na to, isa to sa magandang features ng Amaran Ace 25C. So, paano ba yan? Halimbawa, nasa remote area kayo, nawalan kayo ng power or nalobat yung mga batteries nyo, pwede siya maging power supply, itong Amaran Ace 25C natin. So, paano yon? Etong charging port niya, lagyan mo lang ng USB-C cable at ilagay mo sa ibang ilaw na supported niya or pwede rin sa cellphone. So, ang gagawin mo lang is, itong output mo, press mo lang yung ating main control knob at i-on mo lang yan. Yan. I-on mo lang siya and then magbibigay na siya ng power supply. So, sa ngayon, i-off lang muna natin yan. Okay? So, after ng output, punta naman tayo sa may boost. So, paano ba yung boost? Normally, itong Amaran Ace 25C is 25 watts lang. So, pwede po pa itong palakasin through boost. Ang mangyayari, kapag inon mo yung boost, up to 32 watts na yung ibubuga na ilaw ng ating Amaran Ace 25C. So, ganun lang naman yung boost. So, tapos na tayo sa may boost. So, punta naman tayo sa may fan. Okay. So, paano pa itong fan? Itong fan natin, meron itong dalawang modes. So, meron tayong silent mode at saka smart mode. So, sa silent mode, technically, silent, ibig sabihin niyan, yung fan hindi talaga umaandar. So, ang mangyayari niyan, less yung ingay, pero yung brightness ng iyong Amaran Ace 25C, limited lang. Unlike kapag smart, bubuksan ko, tingnan mo, under yung fan. Ayun. So, pansinin nyo, lumakas yung ating ilaw. Kasi, ang nangyayari, kapag nakabukas yung fan natin or naka-smart fan tayo, kusang nag-a-adjust sa temperature ng fixture yung ating Amaran Ace 25. So, kahit nakababad yan ng matinding brightness, ibig sabihin, mariregulate pa rin yung kanyang temperature kasi nakabukas yung fan natin. Unlike kapag naka-silent, syempre, wala nang magko-cool down ng fixture. So, ang mangyari, limited lang yung brightness. Tignan mo, hihina. O yan, humina yung ating brightness. So, unlike kapag nakabukas yung ating fan, naka-smart, is lalakas yung brightness natin. So, yun lang naman yung pinagkaiba ng ating fan, which is the silent and the smart mode. So, yun lang yung mga basic calibrations and setting ng ating Amaran Ace 25C. So, thank you so much for watching and stay tuned sa mga upcoming tutorials namin. Thank you so much! If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@gleesus.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!